Nagbalik sa dagat malapit sa Zambales ang monster ship ng China Coast Guard. Pero hinarap ito at pinigilan ng ating BRP Teresa Magbanwa para hindi makalapit habang nasa West Philippine Sea. Nakatutok si Darlene Kai. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Tagpo ito kahapon ng i-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa na isa sa pinakamalaking vessel ng Philippine Coast Guard, ang monster ship ng China Coast Guard na Vessel 5901. Ayon sa PCG, ipinadala ng China ang monster ship matapos maitaboy ng ating mga barko ang isa pang barko ng CCG na Vessel 3304 na January 4 pa nagsimulang lumapit sa Zambales. Nasa 97 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales ang monster ship nang habulin ito ng BRP Teresa Magbanwa at pigilang makalapit pa. Lumalabas daw sa pag-aaral ng PCG sa satellite imagery at grid coordinates na layunin daw ng China Coast Guard na maging normal ang ganitong klase ng deployment sa itinuturing nilang 4th dash line sa 10 dash line na basihan ng pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Ang 4th dash line ng China nasa 60 to 80 nautical miles mula Luzon. Kaya mahalaga raw na isiwalat ng PCG ang paglabag na ito ng China sa ating teritoryo para raw hindi maging normal ang kanilang iligal na paglalayag at pambubuli. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuna ng reaksyon ng Chinese Embassy. Bago ibinunyag ng PCG ang nangyari kahapon, muling iginiit kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamit ng kapayapaan batay sa rules-based international order. Sinabi niya yan sa harap ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa, mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno sa Von d'Honneur o tradisyonal na salo-salo sa Malacanang tuwing Bagong Taon at Araw ng Kalayaan. Kabilang sa mga dumalo, si Chinese Ambassador Wang Xilian. Our foreign policy has always been to encourage peace and to foster cooperation, whilst also ensuring that international law is faithfully complied with and permeates all facets of relations amongst nations. For it is only through a rules-based international order that peace and development can be achieved. Ang ginatawa ng Santo Papa sa Pilipinas at di ng diplomatic corps na si Archbishop Charles Brown na nawagan din ng patuloy na pagsusulong sa kapayapaan. The antidote to this state of affairs is not easy, but it certainly involves on the part of all of us a recommitment to truthfulness, balance, and fairness in our statements, and to listening respectfully to the perspectives of people with whom we disagree. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Maging bagong Pilipino. Yan po ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng kanyang pagbati ngayong bagong taon. Sa kanyang bagong vlog, hinikayat ng Pangulo ang lahat na isabuhay ang mahalagang pagbabago para sa lipunan. Anya, mahalagang maging disiplinado sa kanilang sarili, sa tahanan, sa lansangan, at sa pang-araw-araw na pamumuhay. Paalala rin niya, hindi na pwede na kung nais nating makasabay ang Pilipinas sa pag-unlad ng iba pang mga bansa. Nagpaalala rin siya na isabuhay ang pagmamahal sa bayan, na maaaring ipakita kahit sa simpleng paraan tulad ng pagtulong sa komunidad at sa kapwa. Di bababa sa 50 ang sugatan ng magbanggaan ang dalawang tram sa isang tunnel sa Strasbourg sa France. Nasa 100 naman ang sinuri dahil sa shock o stress. Ayon sa mga ulat, nangyari ang banggaan habang paatras ang isa sa mga tram. Nadiskaril pa ang isa sa mga tren. Iniimbisigahan ang sanhi ng disgrasya. Ngayon po unang araw ng election gun ban, may mga nasita na sa ilang probinsya dahil sa pagdadala ng mga armas. Mahigpit din ang pagpapatupad ng mga checkpoint gaya na lang po sa Davao City. At nakatutok doon live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, walang election hotspot area sa Davao Region pero mahigpit pa rin ang mga COMELEC checkpoint ay pinatutupad ng PRO 11. Dito naman sa Davao City, bawat police station ay naglagay ng COMELEC checkpoint. Isa-isang ininspeksyon ng mga pulis ang mga sasakyan sa COMELEC checkpoint sa Barangay Sirawan sa Turil sa Davao City. Nag-ikot din ang mga opisyal sa mga COMELEC checkpoint mula sa 3 distrito ng lungsod. Bagamat walang lugar sa Davao Region na isinailalim na election hotspot areas, mas paiigtingin pa rin ng otoridad ang pagbabantay.
For our assessment right now, everything is peaceful, and through the reports of our intelligence officers from the ground, the situation is very normal, and we are still deploying our personnel for this election, and we will not down guard because of course this is a national exercise. Pinahinto ng mga pulis ang kulay pulang sasakyang ito sa isang checkpoint sa Valencia, Negros Oriental. Pero nang sanyasan ng pulis na ibaba ang bintana ng sasakyan, umabante ito kaya naalarma ang mga pulis. Gumili din kaagad ang sasakyan, nasakay ang election supervisor ng probinsya. Paliwanag niya, itinabi lang ng maayos ang sasakyan para hindi makaabala sa checkpoint. Ayon sa pulisya, hindi nila nakilala ang sasakyan ng election officer. Sa Haro, Iloilo City, na-recover ang 3 iba't ibang kalibre ng baril at mga bala sa pick-up ng isang residente. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang mga ito matapos bumangga sa stalls ng bibingka ang sasakyan. 2 ang sugatan. Pag-amin ng driver, nahawak na ng pulisya, nakaidlip siya habang nagmamaneho pa uwi. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Sa Cotabato City, isang lalaki ang arestado matapos makita sa kanyang sasakyan ang isang baril at 2 magazine. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect. Subject for investigation natin yan since wala naman po siya na ipakita mga document. Isa rin po sa chinecheck po natin is kung meron ba siyang involvement sa mga previous mga incidents. Sinimula na rin ang pag-iinspeksyon sa Buluan, Maguindanao del Sur na nasa red category at sa Parang, Maguindanao del Norte na isinailalim sa yellow category. Generally peaceful naman daw ang unang araw ng pagpapatupad ng election gun ban sa buong BARM region. Sa Lawag City, Ilocos Norte, ilang motorista ang tinikitan at napagsabihan. Sinita ang ilang rider dahil sa maling paggamit ng helmet. Mga motoristang walang suot na helmet naman ay nahuli sa checkpoint sa Kasiguran, Aurora. Hindi naman sila tinikitan at pinagsabihan na lang. Pia, ayon sa Davao City Police Office ay wala pa silang naitatalang lumabag sa election gun ban sa unang araw ng pagpapatupad nito. Yan ang latest. Balik sa'yo, Pia. Argel, sinabi nga ng Davao Police na maayos naman so far ang sitwasyon. Pero tatanungin ko lang, Argel, kung tuloy-tuloy pa rin ba ang pagpapatupad nila ng checkpoint at iiba-ibahin ba nila yung mga lugar kung saan nila isasagawa itong checkpoint na ito? Yes, Pia, una nang sinabi ng Davao City Police Office na magkakaroon sila ng mga checkpoint, bawat oras sa mga strategic na mga location at hindi inanunsyo kung saang mga lugar upang kanilang malaman talaga kung yung mga sasakyan ba na dumadaan ay may mga dalang ipinagbabawal in terms doon sa ating election gun ban sa ngayon. So sa ngayon ay patuloy ang pagpapatupad ng mga COMELEC checkpoint dito sa lungsod. Pia. Jill, paalala na rin natin sa mga motorista na siguraduhin na kumpleto ang kanilang mga papeles rin sa sasakyan para iwas aberya. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Portrait, selfie, o kahit pag-roofie. Kayang-kaya yan buuin ng 20-year-old artist na si Wenzel Jade Samelo mula sa San Miguel, Iloilo. Ang kanyang medium, hindi lapis, charcoal o ink, kundi sinulid. Yan ang kanyang string art o ang pag-aayos ng sinulid hanggang sa makabuo ng disenyo. Interested kung kaya mo kung may potential ni siya klase si art kay kumbaga gamay lang ga obra tapos unique. Mahigit 3,000 loops ng sinulid umano ang kailangan para sa obrang inaabot ng 3 hanggang 5 araw. Ang sekreto raw ng ating bida, bawal maigsi ang PC o pasensya. Ang isang lolo naman sa Davao City, yarn ang gamit sa pagbuo ng makukulay na wallet o bag. Ako na naghimog handle, ang ako asawa naghimog bag. Dugay po na uman ng bag. Makadlaw siguro ng baga na. Happy na kayo, may kailangan may mga order. Mahal barato, makakwarta man yun. Oo.
nga makakamalit may bisag unta. Dating nagtitinda ng gulay si Tatay Emperto, pero humina ang pagtinda kaya huminto. Simula noon, nagsimula silang gumawa ng handicrafts na naging instrumento para may pagamot ang anak na nagda-dialysis. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas, Nakatutok, 24 Oras.